Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Lieutenant General Antonio Navarrete, bagong AFP Chief of Staff. Dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia natukoy na ng PNP. Plano umanong pag-alis ni Romualdez sa bansa hindi natuloy ayon sa Bureau of Immigration. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Napili si Lieutenant General Antonio G. Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa anunsyo ng Department of National Defense o DND nitong Martes. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga kay Navarrete bilang pinuno ng Sandatahang Lakas, kapalit ni General Romeo Bronner Jr. na nagretiro sa serbisyo matapos makumpleto ang 3 taong termino bilang AFP Chief. Bago ito ay nagsilbing Commanding General ng Philippine Army si Navarrete. Samantala, si Lieutenant General Donald Gumiran, na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command, ang hahalili kay Navarrete sa Philippine Army. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na natukoy na ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia na binaril at napatay ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co, posibleng may kaugnayan sa isang sindikato ang mga suspect at hinire upang isagawa ang krimen. Gayunman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang pagkakakilanlan at sa sinasabing sindikato dahil sa nagpapatuloy na operasyon ng pulisya. Patuloy ring iniimbestigahan ng PNP kung may kaugnayan ng mga pampublikong pahayag ni Lipata sa motibo ng kanyang pagkamatay. Samantala, nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pamilya ng biktima para sa kanilang seguridad at sa paghahanda ng mga kasong isasampa laban sa mga natukoy na suspect. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umunoy planong pag-alis sa bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ipinaalam sa kanila ang tungkol sa planong biyahe na kalaunan ay hindi na itinuloy. Dagdag pa niya, batid umano ng kampo ni Romualdez ang umiiral na derogatory records at mga posibleng restriksyon sa kanyang paglalakbay. Sinabi rin ng BI na sakaling magkaroon ng aktual na pagtatangkang umalis ng bansa, ipatutupad ng ahensya ang mga naaangkop na batas at regulasyon. Una nang itinanggi ng tagapagsalita ni Romualdez ang ulat at sinabing nananatili siya sa Pilipinas at handang humarap sa oras na maisampa ng ombudsman ang kaso laban sa kanya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.